Greetings mga kababayan. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Nida. Yun po ang kanyang username. Simple lang po ang kanyang sulat. Sabi niya, pwede bang bayaran ang mga buhis ko sa lupa kahit absolute sale lamang ang hawak ko? Now, ano bang ibig mo sabihin ng buwis? No? Because siyempre po, bawat dialect po, bawat lingwahe po natin ay may marami pong kahulugan ng buwis. No? Karamihan po, yung buwis no, could refer to yung property tax, real property tax kung tawagin. Yung amilyar kung tawagin. Yung iba naman, magkaroon ng buwis sila, uh, this could refer to taxes no, doon po sa BIR at iba pong ahensya ng gobyerno. Kaya naman ito na-associate natin na it could be yung buwis refers to not only the real property taxes but also their taxes due to the BIR. Dahil halimbawa, hawak niya yung deed of sale. Siyempre may bayaran po dito na capital gains tax, documentary stamp tax, at of course yung penalty interest charges. So, ganito yan, ang hawak mo lang ay deed of absolute sale. Number one, be sure na yung hawak mong deed of absolute sale ay yan po ay tinatawag nating notarized. Okay? Ngayon, pag notarized yan at ang hawak lang ninyo ay deed of sale, pwede kayong magpatuloy din magbayad ng buwis no? O amilyar, pero ito po ay nasa pangalan pa rin, yung resibo po rin ito, ay nasa pangalan pa rin ng dating may-ari. Kahit na nagbilihan na kayo. Bakit? Kasi po, hindi pa nyo nailipat ang tax declaration certificate sa inyong pangalan at pangalan po ng buyer. Okay? Pangalawa po, kung ang hawak lang ninyo ay deed of absolute sale, okay? At wala man lang kayong tinatawag nating certified true copy ng titulo ng lupa o certified true copy po ng tax declaration certificate, ay pag kayo po'y pupunta po dito sa mga ahensya ng gobyerno para bayaran yung mga kaakibat na taxes, tulad halimbawa po doon sa BIR, para dapat mabayaran ng seller yung capital gains tax kung hindi pa bayad, at yung mga documentary stamp tax no, sa BIR kasama ang penalty interest charges, ay hindi po kayo i-entertain doon sa BIR pag wala po kayong tinatawag nating ipang mga dokumento bukod sa deed of sale, original na deed of sale, may kailangan nyo ring ipresenta yung certified true copy ng titulo or certified true copy ng tax declaration certificate. At kailangan din ninyo ipresenta sa BIR, no? If you're transacting business with BIR, kailangan din ipresenta din ninyo yung tinatawag natin certified true copy of the title. Okay? Then, kailangan din ipresent ninyo yung tinatawag nating tax clearance po mula po sa ating local government na kung saan ay fully paid po kayo o updated po kayo sa payment ng amilyar. O minsan ito yung sinasabing buwis. Okay? So, yan, mas practical kung mababayaran ninyo kahit ang hawak ninyo ay ay deed of sale lamang, upang sa ganun hindi po lulubo po ang inyong bayarin in the form of penalty interest charges. Ang ano nga lang, ang downside lang ay nakapangalan pa rin ito sa dating may-ari na seller. Pero kahit na nakapangalan ang mga resibo nito, ay pag ito ililipat na sa inyo, ay it will be credited sa inyo para hindi na po kayo magkaroon ng penalty interest charges. At kung kayo po hihingi po ng tax clearance, ay mabibigyan po kayo ng tax clearance ng inyong munisipyo, no? At sa katunayan, ay wala pong arrears yung property na yan kasi ang pagbabasehan po kasi ng tax clearance na yan ay kung mayroon bang hindi bayad o mayroon bang arrears yung taxpayer, no? If you're referring to the buwis, okay? Kung wala naman, ay bibigyan kayo ng tax clearance. Ito po'y kakailanganin din ninyo doon sa BIR kung makapag-transact kayo ng business sa BIR para mabayaran po ang kaakibat na taxes. Ano po yun? Nabanggit natin kanina, yung capital gains tax, documentary stamp tax, at penalty interest charges. Pag wala po kayong ganito, okay,
ay 'pag hindi niyo bayad po 'yon, ay hindi po kayo mabibigyan ng Certificate Authorizing Registration o ICAR ng BIR. Na ito'y mga dokumentong ito ay kakailanganin po ninyo sa pagparehistro ninyo ng inyong deed of sale sa Register of Deeds at pakipag-ugnayan ninyo sa Assessor's Office upang sa gano'n ay ma-cancel po ang lumang tax declaration certificate at mabigyan kayo ng panibagong tax declaration certificate sa inyong pangalan na. At of course, gano'n din sa Register of Deeds, ma-cancel po no, ang lumang titulo at mabigyan kayo ng panibagong titulo sa inyong pangalan na base dito sa inyong deed of absolute sale and of course, plus yung mga dokumento natin na banggit na galing sa BIR, meron kayong ICAR kung tawagin, no? Electronic Certificate Authorizing Registration. Kasi kung wala po mga ito, ay hindi po kayo i-entertain ng mga nasabing mga ahensya. So yan po ang ating tatanda, no? Na dapat ay ano kayo, dapat ay of course palagi nating inulit-ulit, no? May kailangan palagi tayong mag-exercise ng due diligence. Ang masaklap lang nito halimbawa ay by the way, bago tayo makalimot, no? Ay dapat bukod pa dun sa inyong deed of sale, ay dapat yung buyer ay nag-submit din po sa inyo ng kanyang TIN, no? Taxpayers individual numbers, no? Tax account ng taxpayer individual account number po nila, no? At of course yung kanyang government issued IDs, kailangan din po 'yon because syempre po pag nag-transact yan ng business sa BIR, kukunin po yung mga mga TIN po ng seller at saka yung buyer. Okay? At kailangan din po siyempre yung government issued IDs. Now, ito pong problema minsan pag nagkaroon ng bilihan, no? Nagbayar na. Ngayon ay hindi po kumpleto yung mga dokumento. Halimbawa yan ay hindi nagbigay ng TIN. Ang reason ay wala siyang TIN. Okay, di problema na yan. Pag walang TIN po, ay hindi po kayo entertaining ng BIR. Kailangan yung seller and buyer must have their own TIN, Taxpayers Identification Number. Okay? So, pag wala po yan, ay mapipilitan po kayo na kung halimbawa si buyer ay walang TIN, ay ikukuha po ninyo ngayon sa BIR. Ang problema dyan ay kung hindi mo na makontak si seller. Halimbawa, nag-abroad na o kaya hindi mo malaman na kung nasaan ang whereabouts. So, baka problema po kayo. Kahit na sabihin natin na kumpleto ka sa ibang dokumento, kung wala namang TIN si seller o si buyer, ay hindi rin po ninyo, you cannot transact business with the BIR. So, kailangan talaga na kumpleto po kayo, no? Pinaka-importante nga dyan, sinasabi natin, yung mga dokumento na nabanggit natin, of course, yung TIN. Of course, yung nabanggit natin kanina, dapat magkaroon din kayo ng tinatawag nating kopya po ng mga government issued IDs, no? Both sa seller and on the buyer side because this is for reference purposes, lalo na pag panotaryo po ninyo at kakailangan din po ninyo ito, no? When you make representation with the government agencies concerned, katulad ng sa BIR, sa Assessor's Office, at ganun na din sa Register of Deeds. So, I hope, no, nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Nida. Okay, sa kapapasok pa lang po, if you find our videos interesting and informative at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede po makahirit po sa inyo. Pakiclick lang po ang subscribe, share, and like po. No? Malaking bagay po yan sa inyong lingkod upang mapalawig pa natin, matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na informasyon at kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or just your acquaintances or mga OFWs po natin upang sila din ay may mapupulot sa mga pinag-usapan natin at makinabang din po sila. O by the way, mayroon na po tayong bagong bukas lang po ang account po natin sa Facebook. Marami po pong hindi nakakaalam dito. Kung
kung meron po paki-spread po ang news, good news na meron po tayong account sa Facebook at paki-follow po tayo. So, I hope 'no, nabigyan natin ng, linaw ang katanungan sa atin ni Nida. So, maraming salamat po sa inyong oras and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.